Oras na para sa ating balitaktakan ngayong umaga. Yung 4-day work week, tsaka yung 2 araw na coding sa isang linggo. Yan ang ating pag-uusapan. Mga tinitingnang solusyon sa sikip ng traffic. Ang pag-uusapan ho natin sa mga gusto makasali sa balitaktakan, maaari kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. At makikipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga si Attorney Romulo Macalintal, ang siyang nagpanukala ng 4-day work week na ito. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Ay, magandang umaga, Susana at Joel, at sa ating mga taga-panood at sa ating mga kapwa-guest dito sa program. Makikipagbalitaktakan din si Attorney Ed Lacson, President ng Employers Confederation of the Philippines, o ECOP. Good morning po sa inyo. Nasa telepono pala siya. Okay. Ed. Pinag-aaralan din ng MMDA ang pagpapatupad ng twice-a-week number coding scheme sa Metro Manila. Yan ay para maibsan daw ang perwisyong dulot ng matinding traffic. Ayan. Kasama rin natin ngayon na umagang ito si Tina Velasco, ang Assistant General Manager for Planning ng MMDA. Tina, good morning. Good morning. Ayan, so apat at meron tayong ito, yung ating mga motorista. Ayan, ano naman kaya yung reaksyon nila dito sa mga panukalang twice-a-week number coding scheme sa Metro Manila. Si Ginoong Johnny Angeles, ang Vice President ng Automobile Association of the Philippines. Good morning po, Sir Johnny. Good morning. Thank you po, gising kayo ng maaga. Okay. At syempre, yung nasa telepono natin, yung si Ginoong Ed Lacson. Si Ed Lacson. Sir, good morning. Hi, good morning po. Thank you po. Sir. Okay, unahin natin si Attorney Romulo Macalintal. Ayan, yung mungkahin nyo, 4-day work week. 4-day work week. Yes, alam mo, itong suggestion kong ito ay para bang sinasabi ko na sa isang araw, dapat magkaroon ng holiday ang iba't ibang mga lungsod. Katulad halimbawa nung nangyari sa Pasay City, sa Manila at saka sa San Juan City noong June 24. Mapapansin ninyo na nagkasabay yung holiday ng Manila Day at saka San Juan, Feast of San Juan. Okay. At napapansin ninyo na maluwag ang traffic noon, very light ang traffic. At ito ay dahilan sa nagkaroon ng combination ng dalawang lugar na nagkaroon ng holiday. Kaya sa aking palagay, kung ito'y may patutupad sa iba't iba pang mga area, sa halimbawa, Quezon City at Manila, sa Monday, holiday sila, Pasay at saka Las Piñas, Parañaque, holiday sila ng Tuesday, and so on and so forth, mababawasan kahit papaano ang trapiko sa ating sa Metro Manila. Meron ba kayo sinusunod na modelo? Mababawasan, pero hindi naman mababawasan yung kanilang productivity. Ganon, dahil 10 hours, Hindi naman ba sa akin palagay, hindi naman babawasan niya kasi ang mga tao naman ngayon, mga empleyado, maagang umaalis ng bahay Kasi iniiwasan lang traffic. Minsan mga alas 7, alas 7:30 nasa mga tanggapan na sila. Sa hapon naman, hindi agad sila umaalis ng tanggapan nila. Nagpapalipas na sila. Nagpapahupa din ng traffic. Yes, oo. Kaya itong panahong ito, itong oras na ito na action nila, maaari lang gamitin sa pagtatrabaho. At ito naman ay makakatulong din sa ating pamilya sapagkat ang mga magulang magkakaroon ng mahabang panahon sa kanilang mga anak sapagkat magkakaroon sila ng one-day day off. At ang mga, kung sakaling light and traffic, ang ating mga bus drivers, mga taxi drivers, mga jeepney drivers, magkakaroon ng pagkakataon ng additional trips. At ito ay makakatulong malaki sa kanila. At ang mga empleyado, kapag nagkaroon ng additional day off, ayan ay savings sa kanilang pananamit, sa transportation, sa mga meal allowances. At higit sa lahat, nagkaroon na ng study ang ating Department of Budget at saka ang NEDA way back in 2008 na yung nagagastos natin dyan sa na-aksya dyan sa traffic situations na ganyan, 18 billion ang masisave ng ating pamahalaan. Napakalaking halaga niyan kung bibigyan natin ng pag-aaral ang nasabing suggestion. Ito naman ay suggestion ko lamang. Hindi ko ito pinipilit. At kung sakali mang hindi ito magustuhan nila, wala po tayong magagawa. Hindi naman sasama loob niyo. Hindi naman. Pero ang hinihingi ko siguro, why don't we give it a try? 1 month or 2 months, hindi naman siguro makakasama sa ating pamahalaan ng Siguro yung ECOP, maganda makuha natin yung panig ng ECOP. Andiyan si Attorney Lacson. Attorney, good morning. Hindi po ako attorney, ako hindi lawyer. Sorry po. Ayan, di bale. Naniniwala doon sa sinasabi ni Atty. Macalintal na dapat talaga masolve natin ang traffic problem. Dahil sa study ng JICA, 2.8 billion pesos a day ang nawawalan natin sa traffic natin. But we don't need to react on a knee-jerk reaction natin na babawasan natin na isang araw sa isang linggo trabaho. Dahil, yan po yung pinakala na bill noong last year ng isang congressman. Medyo nag-react po kami dahil napakababa na po ng productivity ng Pilipinas. Kung babawasan pa natin isang araw ang trabaho, lalo pong babagsak ang ating competitiveness. At saka karamihan sa mga
nagtatrabaho, no work, no pay. So that means one day na walang sweldo, malaki pong kawalan sa empleyado yun. So maybe what I'm saying is that the cure might be worse than the disease. Kung baga sa nasolve ng traffic, namatay naman ang ekonomiya natin. Okay. Meron ako natatanda ang pag-aaral noong 1990s na talaga ang productivity ng manggagawa, Attorney Makalintal, 8 hours lang talaga no? Pagka lumampas ka ng beyond 8 hours, talagang hindi na nagiging productive. At sayang lang ang binabayad daw ng mga employer sa overtime pay. Well, siguro yun. Pero ngayon, palagay ko, ang mga empleyado ngayon talagang gustong-gusto na medyo mahaba ang trabaho. At saka dito, sinasabing mawawala sila ng trabaho isang araw, makukompensi dito sapagkat magiging 10 hours nga a day. Kaya yung mawawalang 8 oras na isang day off, i-compensate mo ng 2 hours na additional. Kaya 10 hours ang working day nila. Kaya kung i-compute mo yung 4 days work, magiging 40 hours din yun. Kaya hindi ito magkakaroon ng pagbabago. Maaaring sa simula, siyempre sa adjustment, mahirapan, pero alam mo, konting sacrifice. Kailangan natin magsakripisyo. Ito'y panahon na tayo magsasakripisyo. At kung lahat ng lamay sasabihin natin, naku, napakahirap niya kasi ganito mangyayari, wala akong mangyayari sa ating bansa. Kaya nga, kailangan dito mag-sacrifice tayo for the better or for the benefit of a greater majority of the public. Mr. Lacson, bakit hindi daw natin bigyan ng chance? Ayan, yung... Isang buwan, 2 buwan siguro. 1 or 2 months. Ako po naniniwala sa value of sacrifice. But sacrifice is not the only option. It is solving the traffic problem. Matagal po pinag-aaral ng DOT yan. 3 E's lamang naman ang kailangan nila. Engineering, which is infrastructure development sa mga kalye, mga tulay, etc., railway. Education, turuan ang mga pedestrian, mga motorista kung paano hindi sila makakaabala sa traffic. And then, enforcement. Kailangan mahigpit yung ating mga traffic officers, hulihin yung nagbabiolate. And I think all those 3 is, we don't need to sacrifice the productivity of the nation. So wala kayong nakikita ano ho ito, hindi ho ito ang dapat gawin. Sacrifice is not the only option. Pero paano kala po ni Attorney Makalintal, subukan muna natin ito sa gobyerno. Okay ba sa inyo? Well, hindi ko po saklaw ang gobyerno kasi hindi naman namin member sa ECO pa mga government workers and employees. So, Mali pa sa gobyerno, pero sa free market po, mahirap diktahan ng mga industriya. Talagang problema natin sa traffic. Kaya kung ano-ano ng mga solusyon yung minumangkahi ng iba-ibang panig. Miss Tina, kayo naman, ang MMDA naman, gusto niya naman. Dalawang araw. Pa kami magko-coding. Dalawa ko na. Ano ba talaga yan? Sa tingin niyo ba, makakatulong Di problema yan? ni Susan yan. Kami pa paano yung kaming isa sasakyan? Problema ko yan. Sige. Bibigyan kayo ng Kailangan MMDA. ipaliwanag lang po muna natin Sige kung ano po. yung panukala ni Chairman. Ang tawag po dito ay EDSA Road Space Rationalization Program. Hindi lang to expanded number coding. Ayaw po namin sabihin yan. Meron po tayong realidad na talagang kulang na ang ating mga roads. 2.5 million na ang ating mga sasakyan. 80% po ang increase ng ating pribadong sasakyan magmula 1996 compared sa public transportation na 10% lang. So, ang sabi ang analogy po natin dito, pag sa dormitoryo, kasi ang chairman natin may opisina sa Espanya, so nasa dormitoryo po siya. May pila po tayo, mga rush hour, dalawa lang ang banyo. So kung sa kahabaan ng pila, baka pwede mag-adjust si iba na mas maaga o mas late, konting adjustment lang. Pero hindi natin sinasabi hindi gagamitin yung banyo, yung banyo, no? Magkakaroon lang ng konting sakripisyo kada araw, magkakaroon ng turns. Ang rationalization po ay pagkulang ang supply, i-distribute yung supply everywhere else, konting sakripisyo, pero meron po kayong araw na benepisyo na maganda yung daloy ng traffic pag kayo po ay gumamit na ng road. So, hindi po natin pinagbabawal yung 4 numbers in one day. Sa EDSA lang po tayo, 5,037 kilometers po ang road space ang road ng Metro Manila. 23 kilometers lang po ang hinihiling natin na konting sakripisyo dun sa 2 digits na dagdag natin na sasakyan, naliliko na lang sila, mag-giveaway sila sa EDSA dahil sila po ay may pribadong sasakyan na may konti pang elbow room na mag-adjust. EDSA lang muna ito. EDSA lang po ito. Pero kasi alam mo, Miss Tina, ito naman, ito Joel, di ba? Yung Balintawak ko, ginawa ng parking space Ay bakit hindi daw muna natin alisin yung mga obstruction sa mga main thoroughfares? Saka natin tingnan baka daw epektibo Baka saka natin isunod yung mga ganyan kung talaga makikita natin hindi magluluwag yung traffic. Ito ginagawa ni ERAP, sa mga vendors. Totoo po yun. Hindi po natin ipagkakailan na talagang
marami pa tayong solusyon ng trapiko. Kasama doon road obstructions, colorum, illegal terminals, provincial bus terminal. So, Di hindi ba po pwede natin... yun muna? Yun ang muna unahin. Hindi ginagawa po yun namin araw-araw. Meron lang po tayong, hindi lang po ganun kadali din sa mga hotspots natin. Mas madali pala pagka mahirap private. italakay napakamasalimuot po yung mga ating mga balakid pang araw-araw, pero just yesterday po si Chairman po ay naghuli ng 11 na colorum buses. Kombinasyon ng mga malalaking kumpanya at maliliit na kumpanya. Di ba yung mga bus, Joel, na mga kolorum, pag-aari nanganganak, out of line. So, Pag-aari doon ng Mga legitimate. Hindi, ng mga retired generals. Ganon! Ang But Johnny, actually, at first glance, yung 2-day color coding natin, number coding. Well, hindi ako conforme doon at baka kami samahan dahil saan dadalhin yung sinasabi ni Miss Tina na sa ibang kalsada sila daan? Baka naman doon choke point. correct, oo. Ngayon, ang ating pinagtuutan ng pansin ngayon ay EDSA. No? Nabanggit yung lahat ng solusyon sa EDSA. Colorum. Sabi ni Miss Tina. Susan, yung mga balintawak. Opo. No? So, ang project dapat natin gawin yun, linisin ang EDSA. No? Nagsakripisyo ng lahat, pirmi tayo, no? Nakabayaan ng gobyerno, na dapat naman, yung mga motorista, pirmi na lang sa amin binabanto ng problema, no? Pero, kung lilinisin lang natin ang EDSA, katulad ng ginawa nung nakaraang after the revolution, meron kaming project noon, Project EDSA. Nilinis namin pati bangketa. Although, sabi mo nga, mas maraming sasakyan ngayon kaysa nung araw. Pero, kung ipapatubad lang natin ang Batas Trapiko, Republic Act 4136, at magko-cooperate, hindi naman lahat ng mamamayan, pero yung mga bus driver, taxi driver, at saka pribadong mga nagmamaneho na rin. So, I think, nabanggit mo na nga, yung mga ibang problema sa EDSA, ipatupad lang natin yun. And I'm sure I will be very happy. I don't know about Attorney Macalintal. Pero Attorney. pag nilinis natin ang EDSA, kasi yan ang problema, pirmi. Bakit ginagamit doon sa bandang Ortigas ang bangketa? Hindi ho ba? Yes, The sidewalk is beyond the commerce of men. Pero ginagawang parking lot. Pero nga ginawa ni Erap. Ito, si attorney, hindi problema to. 4 sasakyan nito Ay, hindi. eh. Dalawa lang sa Dalawa. Lima. Lima ba? Lima, Okay. oh, So, everyday Monday, iba. Tuesday. Everyday, iba-iba. Kaya kanina nga nag-iisip ako kung paano ko pupunta rito. Oo. Para naman gusto ko maniwala, Pero, yes, attorney. ano yun? Ito lang Amerikana mo, isang kotse na yan eh. Sige, Pero ano yung na? ngayong sinasabi ko, ano bang ginagawa ni Erap ngayon dun sa yung mga vendors sa Divisoria, maganda yun ha. Nakita mo, medyo maluwag ang trapiko ngayon. Kaya sabi nga ni Johnny, kailangan naman talaga yung mga traffic obstructions na yan, dapat talaga maayos yan. At saka yung mga buses, huwag yung kung saan-saan po pwedeng pumarada. Kaya nga ngayon gusto kong, ang binabala kong suggestion dyan lagyan natin ng mataas na rampa, yung waiting area ng mga passengers na doon sila aakyat at yung sakay, yung bukasan ng bus, dapat ganun din kataas. Na hindi basta sila pwedeng pumara lamang kung saan-saan. Balikan Mr. natin Lacson. siguro si Mr. Lacson, Mr. Lacson, oo. Action nyo ho dito. Boy, dalawa na yung pinag-uusapan 2-day work week. natin. Ang sinasabi nila, baka matamaan daw dito, Mr. Lacson, yung mga middle income earners na karamihan ay mga empleyado po ninyo. Nung maumpisan po yung color coding, mapapasin nyo, dumami po ang sasakyan ng mga kotse, bentahan ng kotse. Kasi isang pamilya na iisang sasakyan, naging dalawa. Eh kung gagawin yung 4 numbers yan, baka maging 4 yung sasakyan ng isang pamilya. Hindi, kaya pa ba nilang bumili? Ang tingin po namin, ang EDSA po used to be a highway na napakalapad at napakaluwag. Sa dami po ng bakod, naging iskinita na lang ang EDSA. And I think, in the first day of Chairman Tolentino, if I remember right, yung mga colorum buses, mga provincial buses na walang permit to enter Metro Manila, hindi po niya sa Corinthian Garden, lumuwag po ang EDSA. So, ba't hindi po natin tingnan yung mga technical solutions before we tax the virtue of patience at sakripisyo ng ating mga kababayan? Kasi kung yung virtue ng sakripisyo at patience hindi mawawala, palagay ko po hanggang ngayon under-spend pa rin tayo dahil 300 piso tayo sa sakripisyo nag-tiis. I think we have to challenge the government to come up with technical solutions before falling into demanding sacrifice from the people. Sacrifice is not
an option alone. Oo, so- Marami pong dapat gawin. Ako, Bistina, nasa MMDA ngayon dyan. Ang hamon. Ang hamon din po kasi sa amin, ang economic cost ng traffic per day, no? If everybody screams 2.52 billion, maghihintay po tayo ng infrastruktura, maghihintay tayo ng pag-aayos ng ating lansangan na hindi lang po ang aming ahensya ang kailangan kumilos dito. Napakarami pong ahensya na talagang kailangan namin ipagsama-sama para maitupad ito. Hindi po namin pinagkakailan na tinutuloy po rin namin lahat yon. Pero kung bukas, ngayon, kamakalawa talagang matraffic, sumisigaw pa rin ang reklamo po sa amin. So, ang amin lang po ay hindi po bago itong konseptong aming dinumungkahi. Ang Bogota, Mexico City, Sao Paulo, road rationalization na rin po talagang pinag-uusapan. At hindi rin po, ayos na rin po yung mass public transport ng mga ibang cities na yon. Ngunit, if you talk about a quicker solution, maybe we can look at it para pong sakripisyo na sinasabi po ni attorney. Hindi po namin sinasabi na yan lang ang ating solusyon. Pag pinagsama-sama po, talagang sana makita po tayo ng solusyon. Hindi rin na natin sinasabi na tama yung solusyon namin. Maigi rin po sana tingnan natin, ma-experiment. Pwede naman po natin ibalik kapag hindi. So, si chairman lang po talaga ay nagta-traffic na ngayon sa lansangan para tignan talaga. So, talagang if people want results by tomorrow, we just need to come up with more drastic solutions din po. Bagay, yung mga nakikita natin mga terminal sa EDSA, EDSA, pag nagmaniobra yung mga bus na yan, talagang ngayon na. Di ba? Wala na. Parang Sa kanila na central yung, terminal po natin parang ay kanila na yun. Di ba, Mr. Angeles? Nakikita niyo ba yon? Yes, kita natin araw-araw yan ginagawa nila. Kaya nga, yung suggestion ni Atty. Makalintal na hindi pwedeng magbaba kung saan-saan by use of the platform. I think that's being done in Indonesia or someplace here in Asia. Bus rapid Okay. transit po. So, baliktad kayo dito sa atin Ang bus ang nag-aantay sa pasahero, pasahero. oo nga. Dapat, pasahero ang nag-aantay sa bus para madaling dumarating. Oo nga. Nagpumaparada doon. Pag parada niya, lulusot naman yung isa. Kasi Ito nga- pa yung isa. Kaya dapat- Parado na. Tama Guadalupe. yung lugar na bantayan. Kasi nga sobrang-sobra yung mga bus, kaya sila Sobra talaga. silang dami. Pero Oo. Kakati ng mga tataas pasahero. mo yung waiting area. Sa MRT at lahat. itataas mo rin yung platform noong sakayan ng mga buses na yan. Hindi po pwedeng basta-basta paparada sila kung saan-saan kasi hindi rin po pwedeng makaakyat. Kaya siguro dapat pag-aralan din yun ng MMDA. Hindi lang ako marunong mag-drawing Hindi ko na pa Ako, drawing sana yun Bus rapid transit Dito po ako, yun. kabaan ng EDSA, tinan mo, mula ho dito, alam mo, dito na lang, mula sa may kinalalagyan natin sa Timog, magkabila dyan, bus terminal yan. So pag nagmani-obrahan yan, talagang clog up na yung traffic natin. Alam mo ako, I share Susan's view kanina. Sabi niya, bakit ang tricycle hindi nasasama sa coding? Bakit ang pedicab pumapasok pati sa major highway? Yes. No? Bakit Pati ang mga tricycle. jeepney drivers, bakit wala silang tayo na lang parating kinocoding, no? Yes. Bakit ganun din? Hindi ba pwedeng gawa din ang paraan? Dapat bawal nga sila di ba? Pag pedicab po tayo tsaka tricycles, in principle, local government units po nasa kanilang hawak po yun. Pero alalahanin po natin na 70% ng ating mga mamamayan ay sumasakay sa pampublikong sasakyan. 30% ng ating mga mamamayan ang may sariling sasakyan. 1, 2, 3. Pero sila ang private cars po natin nag-occupy ng 17% naman ng road space. So ang amin lang pong pakiusap inclusive din yung approach natin dito sa trapikong ito. Mas maraming mga mamamayan ang nangangailangan makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng productive na output per day. Sila po yung gumigising na mas maaga kaysa sa marami sa atin. So baka pwede naman po natin pagbigyan ng ganung perspektibo. So hindi po natin sinasabi na, again, na ito lang. Central Terminal, si Chairman gusto na mag-launch ng July 15. So meron temporary terminal, 2015 po ang timing natin sa PPP arrangement. Pero sabi po ni Chairman, baka pwede natin eksperimentohin agad yun. Matagal nang pinag-uusapan, gawin na natin. So ganun po yung prinsipyo ni Chairman. Kung anong pwedeng nang gawin agad, gawin na natin. Pero mapag-uusapan po. Kaya salamat po sa pagbigay ng pagkakataon, may explain din po ito ng mabuti at makapagpakinig din sa mga opinion ng iba. Siguro ang gusto lang parating ng mga private vehicle owners, sila yung mga disiplinado pero sila yung kinocoding, yung mga undisciplined. Kasi nga madaling sumunod. Yung private vehicle owner, sumusunod lagi yan di ba? Pag nag-drive ka nga sa EDSA, alam mo coding ka, ninervous kayo. Coding ako kahit ako sa window dadaan, di ba? No, teka lang, yung piston yata nandiyan dyan at magbibigay sila ng reaction doon sa mga panukalang ito, yung 4-day work week, week, yung
pabor sa bagay, pabor sila doon sa ano, yung mga private motorist. Uy, si George, makakausap natin sa Commonwealth Avenue, si Ginoong George San Mateo ng Grupong Piston. George, kumusta ka? Hi, good Good morning, morning, Sir Joel. Joel, Ma'am Susan. Reaction mo dito sa panungkalang ito, 4-day work week? Well, doon sa 4-day work week, medyo alanganin po tayo na. Siyempre, yung mga manggagawa natin, alam niyo naman, mga ano yan, no work, no pay. At yan ay talagang kailangan ng araw ng trabaho. Kaya malaki talaga magiging epekto doon sa ating mga manggagawa dito sa usapin ng 4 days work week. Oo. So ano sa tingin niyo, meron ba kayong mungkahe na para makatulong kayo doon sa problema ng MMDA na masolusyonan yung traffic natin? Well, sa palagay naman natin, tayo rin siyempre, sa hanay ng public transport, gusto natin na maayos ang trapiko. Kasi malaki rin ang epekto sa aming hanay kapag natatraffic talaga tayo. Kasi bumabagal yung ating ikot. At doon lang sa usapin ng bi-weekly coding, sa palagay ko po, medyo hindi, may reservasyon po tayo dyan. Kasi ang makikinabang naman dyan ay yung mga mayayaman at makapangyarihan na may kotse na marami. Paano naman yung mga middle class, mga ordinaryo middle class na may isa lang sasakyan, ng mga pribadong motorista. At syempre, lalo-lalo na yung ating mga driver, konduktor, at mga manggagawa sa pampublikong transportasyon na kailangan yung araw ng trabaho. Malaking kabawasan po yan, lalo-lalo na sa gitna ng sitwasyon na ang hirap ng buhay, tuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo ng langis, tubig, kuryente, bilihin at iba pa. Kasi daw George, kayo din naman minsan nakakadagdag din kayo sa problema. Minsan yung mga jeepney driver, matigas din ang ulo. So anong gagawin yung contribution? Well, tayo, siyempre po, meron naman tayong existing traffic laws, no? So sa palagay ko po, implement lang natin yon. At pero sa tingin ko po, dito sa usapin kasi ng traffic, very deep yung itong problema na to eh. Kailangan ito talaga, medyo talagang scientific yung pagsusuri, pinag-aralan ng gusto. Kaya alam niyo, sa totoo lang, may usapin dito ng kawalan ng industrialisasyon dito sa ating bayan. Kasi kung napansin nyo, dapat talaga mga trend yung mga sasakyan natin. Kaya lang, dahil nga yung mga multinational car companies, ipin-promote yung pagbebenta ng mga sasakyan sa kalsada na nagdulot ng katakot-takot na traffic. Hindi naman lumalapad ng ating kalsada, walang regulasyon sa pagbili ng pribadong sasakyan. So yan na, nagpang-abot-abot na po yan. Pero sa totoo lang, kung marami tayo mga tren, mga subway, yung mga kalsada natin, kahit yung mga nagtatrabaho, yung mga pribadong motorista, gagamit na lang sila noon. So madedeklag po yung ating kalsada. Tsaka, parang mga tren natin, punong-puno na rin di ba George? Parang nga sardinas tayo dyan Opo, kaya nga po kasi kulang yung bagon dapat dagdagan, George? Opo, dapat mag-invest po talaga dyan. Na siyempre, hindi naman pinapasa sa ating mga kababayan yung burden kasi state responsibility po yan Tsaka yung mga subway, tren, MRT, LRT, yun talagang kailangan natin para at kahit pag nangyari yan, kahit yung public transport, siyempre mababawasan na rin yan pag ganyan. Pero yung sabihin, ang point dito, kailangan mo likain yung kondisyon para mabawasan yung sasakyan sa kalsada or kasama na rito, palaparin mo yung kalsada. Kaya alam, pag pinalapad, ginagawa nga ang parking. Yeah. Gaya dyan sa Balintawak, pinalapad ngayon. 3 na sila. At malagay ka sumagot yung mga traffic enforcement agencies natin, bakit nagkakaroon po ng ganyan. Salamat, George. Good morning. Maraming salamat George din po. Mateo po, presidente po ng Grupong Piston. Mr. Angeles, ano sa tingin nyo, anong dapat gawin ng MMDA dyan? Dahil talagang ang kanila namang layunin maibsan daw yung traffic. Siguro dapat makialam na ang presidente. Ako, nakakaya naman siguro na presidente. No, because ganito yun, attorney, and I don't know if Ms. Tina will agree. Dapat sana, isang tao na lamang ang mamamanage ng traffic. Kung si Chairman Tolentino, pabayaan na niya yung basura, squatter, kung ano, traffic lang siya. Araw-araw, yun ang gagawin niya. Kakain ng traffic, matutulog ng traffic. Malapit sa presidente. Ganon. Bakit? Para kung ano mang kailangan niya, katulad bawal ang wangwang. Sinabi lang ng presidente, lahat ng tao sumunod. So, Attorney Mac, I hope you will agree with me. We need a traffic czar. I have said this many years ago. Okay. So, yun lang ang concern niya, traffic talaga. Oo. Wala nang intindi wala siya. nang mga Kasi beautification. right now, ganyan. Chairman Tolentino, siya pa rin nagwawalis ng basura, pinipick up doon sa kanal.
Kanya ng lahat eh. Pati yung mga Beautification. squatter. Lahat kanya. Isa na lang ang kanya. Flood Gusto control. mahilig naman siya sa kwan eh. Sa traffic. Naglagay na nga ng opisina sa Espanya. Baka sakaling tumigil ang baha. But again, I still would like to see one man. Siya lang ang kumukumpas Pero ng traffic. si Chairman Tolentino pwede ng traffic czar? Pwede niya. si Chairman Tolentino. Huwag na niyang pakialaman yung baha o ano. Bayan Because, natin ang iba dyan. Tony, this was done before during the time of President Cory. Meron siyang traffic czar sa basura, meron traffic czar sa... At effective ho ito. Czar sa basura, sa squatter, lahat na yan. But, I think you know, Secretary Orbos. Oo nga. Okay, Miss Tina, ano po? Yung traffic czar daw eh. O, ikaw yung traffic woman. Oh yeah, pwede si Tina. Wala siyang gagawin. But I Chairman. still believe, Atty. na siguro, hindi naman kaya sa Presidente. Kasi, one word niya, bawal yung wangwang. Lahat ng may wangwang inalis at ipinatupad. Siguro naman yung disiplina talaga ang kailangan. Disiplina din. Kasi parang tingin ko may mga nakapagpalapad na tayo ng mga kalsada. Kaya nga lang, ayun, pag ginawang parking, parang pag nakasanayan na, mahihirapan ng palis. Miss Tina, anong natin dyan? Reaction natin. Punot dulo punot talaga nito eh, sabi nga ni Chairman, disiplina, tsaka self-sacrifice. Sa disiplina, traffic, yung aming traffic academy, eh, mag-migrate na po sa traffic management institution. So, ginagawa din ni Chairman yan para magawing yung training ng mga tao, drivers, etc. So, may proseso pa rin tayong susundan. So, I agree po kami na dapat talagang nga pala si kailangan- Chairman talaga si Chairman ang is traffic embracing the challenge. Yun Dapat lang pala po. siya, oo. Talagang siya po yung nagko-convene, pero yun nga po yung talagang sinusubukan niyang gawin araw-araw. Dahil- Salamat po. Ipapag-deliver po natin yung Ito, message. natin ito nyo pag-alaman kaya yung sabi iba. Miss Tina, sabi mo kay Chairman, sabi ni Mr. Angeles, ikaw na daw traffic sa, huwag mo daw pakialaman ng mga baha at saka mga beautification. Sabihin po natin sa naman, kanya. O, sabi Kaya lang ni sinabi kanina Virginie po nung na, yung na-interview natin sa Kalye, no? Si Yung sa George. no work, no pay daw, makaka-epekto daw sa mga empleyado. Eh, wala naman tayong problema doon kasi yung sinasabi ko nga, yung 2 oras Yes. mo compensate po yun. Kaya wala pong epekto sa mga Sa empleyado, kita. sa kikitain nila. Pati Sapagkat 40 hours din po ang kailang trabaho. Oy, teka muna, maiba tayo ng issue daw at attorney bago tayo. Ay, Mr. Lacson, teka muna bago natin kuno ng ibang issue itong si attorney Makalintan. Yes. Ano pong final message natin, Mr. Lacson? Doon po sa akin, mahanga kami we appreciate the efforts of MMDA sa pagsusod ng traffic. But we would like to caution some authorities, the authorities. Baka po nasolve natin na traffic na sakripisyo natin mas malaking bahagi ng ekonomiya, baka pumatulad doon sa Dr. Sergio na sinabi, the operation was successful but the patient died. Tingnan lang po natin mga unintended consequences ng mga panukala natin bago natin ma-implement. Ako, maganda yung sinabi din. Oo. Okay, salamat po, Mr. Lacson. Okay, thank you. Teka muna, bago natin paalisin to ating mga panahon. So, Mr. Makalintan, anong plano natin? Isusulong ba natin to? Well, yung ating 4-day work week, well, talagang dapat mabigyan natin ng pagkakataon yan. No? Ang hinihingi ko lang naman dito ay subukan po natin. Huwag po natin sabihin kaagad na yan hindi mangyayari, makaka-apekto agad sa ekonomiya, makaka-apekto sa business. Hindi ko dapat laging self-interest agad ang mananaig sa atin. Siguro kailangan natin bigyan ng pagkakataon, ng isang suggestion. Kung po pwede, okay. Anyway, siguro yung 2 buwan, hindi naman masama yun. Kung hindi po pwede, edi tanggalin. Pero kung po pwede, di pagpatuloy po natin. Sa ibang bansa nga, ginagawa na yan. At saka nung mga ilang taon, nagkaroon na rin ng pag-aaral tungkol sa compressed work week. At palagay ko naman, baka sakaling makatulong ito sa ating bansa. Okay, final message natin, Mr. Angeles. Ang akin lang po ay ipatupad ang batas trapiko ng MMDA. Malilinis ang EDSA eh. At saka, yung sabi niyo baka naman masyadong ng presidente, in Thailand, at one time, they appointed a deputy prime minister to manage traffic. Okay na sila ngayon. Okay. So dito, I will vote for Mr. Tolentino to be the traffic czar. Okay, Ma'am Tina, ano pa final Mrs. message San. natin? Ako, parang talaga nasa hot seat I-observe. ngayon ng MMDA dahil sa mga panukalang ito. Ano po? Oo, in-embrace po namin lahat ng komento ng publiko. So, si Chairman po ay talagang tatanggapin niya lahat ng mga mungkahi at i-bring up po natin sa Metro Manila Mayor, sa ating Metro Manila Council, lahat ito, kasama din yung mga pag-aaral at mga komento ng lahat. So, bukas ang aming pintuan sa mga komento at bukas din ang aming pintuan sa mas marami pang mga suggestion gaya ng sa inyo. Salamat po. Uy, mga nagte-text sa atin, sabi, disiplina lang yung kailangan dyan.
Meron na tayo mga infrastructure, yun lang sabi po nila. Hindi na. Maraming salamat po, Attorney Romulo Macalintal, Ginoong Edgardo Lacson, kay Miss Tina Velasco, at syempre kay Mr. Johnny Angeles sa pakikipagkape at kwentuhan niyo sa amin ngayong umaga.